Isang magandang hapon mga kapatid. Kami po ay patuloy po kayong sumusubaybay sa ating Grace Everyday. At pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong pagpapatuloy at pagsubaybay, pagiging masigasig. Pagpalain po kayo lagi ng Panginoon. Tayo po yung manalangin. Panginoon, marami pong salamat. Ngayong araw na ito, muli po kaming lumalapit sa inyo at hinihingi ang inyong patnubay. Linisin mo po kami sa aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon. Tunay nga po, kayo ay nais namin makilala ng lubusan sa pamamagitan ng iyong mga salita. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, malapit na po tayong magtapos sa ating pinag-aaralan, yung ating series na I Am, no? Yung ako'y ako na, ako'y ako nga, sabi ng ating Panginoon. At ito pong dadaanan po natin ay patungkol naman po kay Jesus. Siya po yung buhay at ang muling pagkabuhay na ating pong dadaanan ngayon. Pero bago po yan, siyempre alamin po muna natin yung naunang usapin bago dumating sa chapter 10. Yung paksa nito. So, daanan muna natin sa chapter 8. Dito po nagkaroon po ng pag-uusap ang mga Hudyo at ang ating Panginoon. Dito po sa chapter 8 ay sinasabi ng ating Panginoong Yesus sa kanila na nagagalak si Abraham na makita niya na siya ay pumarito. Ngayon sabi sa kanya ng mga Hudyo ay inaakusahan siya na siya Samaritano at inalihan ng masamang ng demonyo. Pero pinagtanggol ng ating Panginoon kanyang sarili, sabi niya, hindi ako inaalihan ng masamang espiritu. Bago sinabi niya, nagpakilala siya na naparito siya at yun ay ikinagagalak ng kanilang ninunong si Abraham. Question po siya ng mga Hudyo at ang sabi sa kanya, wala ka pang 50 taon. Paano mo nasabing mas nauna ka pa kay Abraham? Pero sa chapter 8, sinabi ng Panginoon, verse 57. So daanan lang po muna natin bago tayo pumunta doon sa ating paksa kasi ito po yung mga naunang usapin. At dito po nagsimula na nagpakilala na ang Panginoon patungkol sa kanyang sarili. At sinabi niyang, I am, ako'y ako nga, yung pagpapakilala ng ating Panginoon. Sabi nito, dahil dito sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako'y ako na. So dito na po nagsimula, ako'y ako na. Sabi, hindi pa pinapanganak si Abraham, nandoon na po ang ating Panginoon. Pero hindi pa nga po ito lubusan naunawa ng mga Hudyo sapagkat hindi naman po nila kinikilala si Jesus noong panahon na yon. At pumunta po tayo sa chapter 10 verse 1. No? Dito po dinaanan yung pagpapakilala ng Panginoon na siya yung pintuan na dinadaanan ng mga pastol. At pagdating naman po sa chapter 10 verse 7, nagpakilala na ang Panginoon na siya nga po ang mabuting pastol. So, inaangkin na ng Panginoon kung sino siya. Siya raw po yung pintuan na pinagdaraanan at siya po yung mabuting pastol. At dito po sa ating pag-uusapan sa chapter 11 po, ay makikita natin kung ano yung pagpapakilala ng Panginoon patungkol sa Kanya. Sapagkat dito po sa chapter 11 ay ang pagkamatay ni Lazaro. Ito po ay kaibigan niya, ito po ay tatlong magkakapatid, si Lazaro, si Maria at si Marta. So ibig sabihin, hindi po si Maria ang ina niya, no? Kasi may Maria rin po dito na sinabi na ito po ay kapatid nila Lazaro yung namatay. So sa chapter 11, simulan na po natin. Sa chapter 11 po, dito po ay pinapakita yung pagkamatay ni Lazaro. At nga po, tigabitan niya po si Lazaro at pinakilala rin dito na si Maria yung nagbuhos ng pabango sa ating Panginoon at pinunasan ng kanyang buhok.
At dito sa chapter 11 verse 5, magsisimula na po tayo. John chapter 11 verse 5, sabi, mahal ni Jesus ang magkapatid na Marta at Maria at Lazaro. Gayunman, pinaraan pa niya ang 2 araw matapos mabalitaan na may sakit si Lazaro. So pinaraan pa ng Panginoon ang 2 araw. Nalaman niyang pagkamatay ni Lazaro. At ito ay malapit sa kanya, itong magkakapatid nito. Binanggit na mahal sa kanya. So talong po tayo sa chapter 11 verse 17. Dito na po tayo mag-umpisa, no? Dinaanan lang po natin yun para makita natin kung bakit binanggit ng ating Panginoon at nagpakilala siya sapagkat nga po namatay po si Lazaro. Basahin na po natin. Chapter 11 verse 17. Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw na nakalibing si Lazaro. So pinalipas niya yung 2 araw at 4 na araw na nakalibing. Kasi hindi naman po malapit yung Betania mula dun sa panggagalingan ng ating Panginoon. At ang sabi po rito, may 3 kilometro ang layo ng Jerusalem sa Betania at marami ng mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y aliwin. So 3 kilometro ang layo mula sa Jerusalem papunta kila Lazaro. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. So si Marta yung sumalubong, si Maria po yung naiwan. Verse 21, sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana mamatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kung kahit ngayon ibibigay sa inyo ng Diyos, ano manghihingi niyo sa Kanya. Verse 23, muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya'y nabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. So nakita po natin, no, na namatay nga po itong si Lazaro. At dito na sinabi ng ating Panginoon, nagpakilala na po siya. Yung dinaanan po natin kanina, no, sabi diyan. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana mamatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit kayo ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin niyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. So ginarantiyahan ng ating Panginoon kay Marta na si Lazaro ay muling mabubuhay. At dito nga po sinabi niya, mga kapatid, mabigat po yung pananalitang binitawan ng Panginoon. Chapter 11, verse 23, ito na po yung bibigyan din natin, sabi po rito. Sinabi ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Inangkin ng Panginoon. At sinabi niya na mabubuhay si Lazaro. At inangkin niya na siya ang muling pagkabuhay at ang buhay. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, millennial, maraming hindi naniniwala na ang isang patay ay kayang mabuhay. At kung bubuhayin ng Panginoon, ay mabubuhay. So maraming sigurado mag-aalinlangan. At kahit nung panahon na to, sinusubaybayan nila o tinitignan nila yung mga pananalita ng ating Panginoon. Nagpakilala siya muna nung una, sabi niya, binasa natin kanina, bago pa si Abraham, ako na. At nagpakilala siyang ako ang pintuan, pinagdaraanan ng mga pastol at ng mga tupa.
At nagpakilala rin siya na siya yung sa chapter dito po sa ilaw ng sanlibutan, dinaanan din po yan. Hindi po natin na sa chapter 8, verse 12, no? Siya yung ilaw ng ako ang ilaw ng sanlibutan. Again, sinasabi po natin na inako ng ating Panginoon. Nagpakilala siyang ako ang ilaw ng sanlibutan. At ito naman po binabasa po natin ngayon, chapter 11, verse 23. Siya ang muling pagkabuhay at ang buhay. Makikita po natin na hindi po lahat ay ng mga namatay sa Biblia ay binuhay ng Panginoon. Tao na namatay, binuhay. Mabibilang po natin sa daliri kung ilan yung binuhay ng Panginoon. Bagamat marami rin po, so marami rin po siyang binuhay, pero hindi po lahat ng namatay ay binuhay niya nung panahon na yon. Sapagkat depende po kung siya ay nananampalataya. Napakahalaga po kasi ng pananampalataya. Kaya nga po nagpapakilala na ang Panginoon, sinasabi niya, ako ang muling pagkabuhay, ako ang pintuan, ako ang mabuting pastol, ako ang ilaw ng sanlibutan, ako, sinasabi ng Panginoon, ako, nagpapakilala siya. Hindi po yung sarili ko sinasabi ko, si Jesus ako, sabi ng Panginoon. At kaya nagpapakilala ang Panginoon, sino man tao nung panahon na yun, nung panahon ng ating Panginoon, nung mga taong nakakakita sa Kanya, upang sila'y sumampalataya kay Jesus na nagpapakilala sa kanila. At sinabi niya kung sino siya. Mabigat po yung pananalita ng ating Panginoon. Kaya kung papansin ninyo, kahit nagbitaw na po siya ng pananalitang ganito, marami pa rin po ang nag-aalinlangan sa ating Panginoon. Siya yung muling pagkabuhay at ang buhay. Siya yung pinagmumula ng buhay ng tao. Lahat po ng may buhay ay sa Kanya nagmula, sa ating Panginoon. Kasi sinabi niya dun sa chapter 8, na bago pa si Abraham, ako na. Matagal na po si Abraham. Sa lumang tipan pa po, bago pa lumaki yung bansang Israel, si Abraham. Sabi ng Panginoon, bago pa pinanganak si Abraham, ako na. Nandoon na ang ating Panginoon. Bago pa man ang creation, nandoon na ang ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, dito po makikita natin na tayo pong mga taong nabubuhay ngayon, kung tayo makararanas ng kamatayan, sinabi ng Panginoon at yung mga taong nung panahon niya, sinabi niya ako ang muling pagkabuhay. Ibig sabihin, pag sinabi ng ating Panginoon, kung sila ay makaranas ng kamatayan sa kanilang katawan, sila ay nanalig sa ating Panginoon. Sila ay muling mabubuhay. At yan nga po yung pinapangako ng Panginoon. Sa huling araw ay bubuhay niya ang lahat ng mga namatay. At yun nga po yung kanyang lulupigin, yung huling-huli yung kamatayan. Sapagkat imposible nga naman lahat ng mga namatay nung panahon pa ng lumang tipan, hanggang sa panahon ng ating Panginoon, hanggang sa panahon ngayon. Ang bubuhay niya yung mga sumampalataya sa Kanya. At bibigyan niya ng buhay. At ang sabi niya, nasa Kanya yung buhay na walang hanggan. Hanggang mga kapatid, ang tayo pong tao, kaya po tayo kailangan natin ng buhay na walang hanggan sapagkat tayo po ay limitado. Lahat po tayo ay makakaranas ng kamatayan. Pisikal. Wala pong makakapagsasabi na hindi niya ito mararanasan. Kaya nga po dito pa lang, kahit na panahon niya ng ating Panginoon, at hanggang ngayon, millennial, panahon natin 2020, sinasabi ng Panginoon sa sino mang makababasa o makakarinig ng salita na ipinapangaral patungkol sa muling pagkabuhay at ang buhay. Sino mang mamatay na sumasampalataya kay Jesus ay muling mabubuhay. Sabi niya, pinaniniwalaan mo ba ito? Sabi niya kay Marta. Yan nga po ang, dyan po makikita yung ating pananampalataya.
Yung pananampalataya po yan, hindi po yan sinasabi ng labi lang. Hindi po galing sa nguso. Pag sinabing ikaw ay sumasampalataya, yan ay galing sa puso. At sinasabi ng iyong labi, ng iyong bibig, kinukumpisan ng iyong dila, na si Jesus ang muling pagkabuhay at ang buhay. Sino mang makaranas ng kamatayan? Katulad nga po ito, kung papansinin niyo sa chapter 12, chapter 11, verse 38, dito na po binuhay ng ating Panginoon si Lazaro. At nasaksiyan ito ng napakaraming tao nung panahon niya. Napakaraming Hudyo ang nakasaksi. Kung paano binuhay ng ating Panginoon si Lazaro. Napakabigat ang patay ay bubuhay ng Panginoon. Kapag wala kang pananampalataya, talagang hindi ka maniniwala. At kung hindi mo kilala ang ating Panginoon, kung hindi mo pinananaligan yung sinasabi niya, ako nga. Ako ang mapintuan, ako ang mabuting pastol, ako ang ilaw ng sanlibutan, ako ang daan ng katotohanan at buhay. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Inaangkin ng Panginoon kung sino siya. Ipinapakilala ng Panginoong Hesus kung sino siya. Sa sino mang makakarinig ng kanyang salita at makababasa ng kanyang salita. Mayaman, mahirap, kilalang tao, may impluwensyang tao, ikaw ba'y politiko, ikaw ba'y profesional, ikaw ba'y pangkaraniwan, ikaw ba'y pulubi, ikaw ba'y mahirap. Hindi mahalaga yung katayuan sa buhay. Ang mahalaga ay pagsampalataya mo kay Jesus sapagkat sinabi niyang, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Yan po kasi yung pinaka mabigat na binitawan ng Panginoon. Patungkol na kasi ito sa kamatayan. Kasi dito po makikita natin, si Lazaro yung nakaranas ng kamatayan. Pero dahil nga po, mahal ng Panginoon, itong si Lazaro, binuhay niya dahil sa pananampalataya ng dalawang kapatid ni Lazaro na si Maria at si Marta. Ang iniisip pa nga ni Marta ay ang pagkabuhay na sinasabi niya ay sa huling araw. Pero hindi niya alam, kahit sa sitwasyon na yun, nung araw na yun, nung mamatay si Lazaro, 4 na araw ang nakalipas, nakaburol si Lazaro. At kung mapapansin niyo dyan po sa chapter 11, nung binuhay niya si Lazaro, sabi po dyan, verse 38, 11:38, muling napahimutik si Jesus sa pagdating sa halibingan. Ito yungib na natatakpan ng isang bato. Alisin niyo ang bato, sabi ni Jesus. Sumagot si Marta. Si Marta naman ang sumagot, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon, 4 na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa inyo na manalig ka sa akin at nakita mo kung paano kadakila ang Diyos? At ganun nga ang nangyari. Bababa pa natin, inalis nila yung takip, yung batong nakatakip dun sa yungib. At tinawag ng Panginoon si Lazaro. Nagnalangin po ang ating Panginoon sa Ama at tinawag niya si Lazaro. Sabi niya, Lazaro, lumabas ka dyan. At yun nga po, nakita nila. Kung mapapansin niyo dyan, dyan na po dumami ang mga sumampalataya sa ating Panginoon at galit na galit yung mga Pariseo at yung saserdote si Caiphas. At gusto nilang nagbalak na sila kung paano nila papatayin ang ating Panginoon, gayon din si Lazaro. Gusto niyo po mabasa yan, ayan po sa chapter 11 ng John. Verse 49. Sabi dito, ngunit isa sa kanila noon ay nagsabi, ngunit isa sa kanila ang nagsabi, ganito, ano ba kayo? Hindi ba ninyo naisip na mas mabuti para sa atin ang isang tao na lamang ang mamatay alang-alang sa bayan? Sa halip na mapahamak ang buong bansa.
Sino po ang nagsabi nito? Si Caiphas, ang pinakapunong saserdote. So, nagbalak sila na kailangan isang tao ang mamamatay. At yun ang ating Panginoon. Sa chapter 12, dito po tayo mag-e-end. Kasi sinabi nga po natin yung message ni Lord na siya yung muling pagkabuhay. Kung ano yung plano ng mga Pariseo sa ating Panginoon at kay Lazaro. Chapter 12, verse 9 to 11. Nabalitaan na maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betanya, kaya't pumaroon sila, hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya maraming Hudyo ang humiwalay na sa kanila at nanalig kay Jesus. So dalawa na silang papatayin, na planong patayin ating Panginoon at si Lazaro. Isipin niyo, si Lazaro ay binuhay ng Panginoon, papatayin po nila. Namatay si Lazaro at binuhay ng ating Panginoon, at ngayon pinagpaplanuhan naman patayin. Tingnan niyo po. At dito na po lumaganap kung gaano kadakila ang ating Panginoon, kung gaano siya kakapangyarihan. Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi po pinakamabigat na kababalagang ginawa ng ating Panginoon bumuhay ng isang patay. 4 na araw na, sabi doon, 4 na araw na nangangamoy, nakaburol si Lazaro. Pero dahil mahal ni Lord, mahal ng ating Panginoon yung magkapatid ni Maria at Marta, binuhay niya si Lazaro. At dahil nga po dyan, ipinakikita lamang po na lahat ng tao na makababasa, bagamat ito'y tapos na, nangyari na nung buhayin si Lazaro, sa ating kapanahunan ngayon, millennial, 2020, tayo po ay sumampalataya si Jesus, ang muling pagkabuhay at ang buhay. Yun lamang po mga kapatid, salamat po, tayo po yung manalangin. At kung kayo po ay nagnanais na tumanggap sa ating Panginoon, manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat. Tunay nga po na ikaw ang muling pagkabuhay at ang buhay. Panginoon, kami po ay makakaranas ng kamatayan sa aming mga kasalanan, Panginoon. At kami pong lahat ay hindi po makakaligtas sa kamatayan, Panginoon. Ano man po, Panginoon, ang maranasan namin, naniniwala po kami at sumasampalataya na ikaw ang aming kasiguruhan, Panginoon. Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang muling pagkabuhay at ang buhay, Panginoon. Panalangin ko, Lord, yung bawat sumusubaybay at nanonood sa video ito, Panginoon. Maranasan nila ang kapangyarihan mo at kilalanin ka nila bilang ikaw ay makapangyarihang Diyos. Ikaw ang Mesiyas. Ikaw ang tagapagligtas. Ikaw ang Panginoon. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat sa amin. Naniniwala po kami at isinusuko namin sa inyo ang aming buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you, brethren.